Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, duminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat. Ang isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahirap, ipagalam mong aming dinadakila sa pagtataglay ng iyong ngalan, ay manatiling makakaisa ng damdamit isipan at laban ng mga bansa ay maging mapalad na makita. Ang iyong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonika. Nagpunta sa Galacia si Crescente, si Tito namay sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gagawin. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kaniyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya sa ipinangangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay ka't dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Bilang mo
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang Panginoon ay hubirang ng 72. Inuunan niya sila ng dala-dalawa, bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magdala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa 5 bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi naman, hindi sila magkakamit ito. Manatili kayo sa bahay ng iyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong palipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa 5 bayan, kanin ninyo anumang hiyain sa inyo. Pagalingin ninyo ang may masakit at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Sa ating pong mabuting balita, sinugo po ni Jesus itong 72 na kanyang mga disipulo para makibahagi sa misyon ng Diyos. Ang ganda po ng pabaon ni Jesus sa kanila. Ipapadala ko kayo tulad ng mga tupa sa gitna ng mababangis na hayop. Ibig sabihin, the mission is not easy. The journey is not easy. Ang daming pagsubok, ang daming problema, ang daming cross, ang daming mga sufferings along the way. Subalit, may pangako po ang Diyos. Hindi kayo nag-iisa. Hindi po kayo nag-iisa dahil ang aking presensya ay sapat na para sa lahat. Sa araw nito, pinagdiriwang po natin ang kapistahan ni San Lucas. Si San Lucas po ang sumulat ng 3 ebanghelyo. Isa po siyang hintil. Isa po siyang pagano na hindi po naniniwala sa Diyos. Siya po'y na-convert sa Kristyanismo. Naging mabuting alagad ng Diyos. Kanang kamay ni San Pablo. Kasama ni Pablo, ni Lucas na kinulong dahil kay Jesus. Kaya po ang tatak ni Lucas, ang tatak ni Pablo, at ang 72 ay walang iba kundi misyon at cross, misyon at kaligtasan,
mission at ministry. Ang unang bagay, mission at cross. Itong dalawa po ay laging magkasama. Lagi pong magkakambal ang dalawang bagay na ito. Sabi ko po, dati siyang pagano. Hindi po siya naniniwala sa Diyos. Nang binago ng Diyos ang kanyang pagkatao. Nananahan sa kanya ang presensya ng Diyos. Kaya po, nais lamang ipinakita ni Jesus na napakahirap ang misyon ni Lucas sa kanyang sariling bayan. Hindi po madali, napakahirap, sabalit tuloy lamang si Lucas na ipakilala si Jesus sa kanyang bayan dahil hawak ni Lucas ang pangako ng Diyos. Hindi ko po kayo iiwan till the end of time. Courage, do not afraid. It is I. Ito po yung mission at cross ni San Lucas. Pangalawang bagay, mission at kaligtasan. Lagi pong sinasabi ng mga Pariseo na sila lamang po ang maliligtas. Na sila lamang ang may karapatang pumuntang langit. Sabalit ang totoo, ang kaligtasan ay para sa lahat. Walang pinipili ang Diyos. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Ang pagmamahal ng Diyos ay pangkalahatan. Ito po ang kagandahan ng paglilingkod natin sa Diyos. Kaya po sa araw nito, yung suot ko pong stola ay kulay pula. Ibig sabihin, buhis buhay, pag-alay ng oras, pag-aalay ng talento, at pag-aalay ng sarili. Handang mamatay, alang-alang sa kariyan ng Diyos. Nais lamang iparating ng ating pagbasa sa kapistahan ni San Lucas. Salvation was intended to all. Anyone deserves to know Jesus as the Savior of our salvation. The gospel is for all. Pangatlong bagay, ito yung sinasabi po nilang mission at ministry. It refers to hard work, dedication, and serious commitment sa Diyos. At kapag tayo nangako sa Diyos na maglingkod sa Kanya, gawin natin yung best para sa Panginoon. Gawin natin ito na may pagmamahal. Gawin natin ito na may paglalaan ng oras. Hindi po madali ang maglingkod sa Diyos. Hindi po madali na ikay mapabilang sa isang ministry. Minsan gusto mo nang umayaw. Gusto mo nang tumigil. Sabalit, nariyan ang Diyos. Kaya po pagsikapan natin na tayo'y maglingkod sa Diyos, andyan yung saya at galak sa ating sarili. Nari yung burning desire, umaapoy sa bawat isa. At kapag umaapoy yung ating desire, andyan po yung ating sipag, andyan po yung pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. At the end, ang tatak ni Lucas, ni Pablo, at ng 70 disciples, mission at cross. Mission at kaligtasan ng lahat. Mission at ministry. Amen.
Tapat na kaibigan at kasama ni San Pablo, binigyan tayo ni San Lucas ng isang ebanghelyo, mayaman sa mga salaysay. Manalangin tayo sa Ama sa pamamagitan ng pagmamahal ng tagapagligtas na ihahayag sa ebanghelyo si San Lucas. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway gisingin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa propesyon ng panggagamot at mga tumutulong sa kanila, naway gabayan ng Espiritu, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng pagtataguyod at aliw mula sa kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makabahagi sa kagalakan ng mga anghel sa kalangitan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, kasama ng mga panalangin ni San Lucas, inalalapit namin sa iyo ang aming mga pangailangan. Ipagkaloob mo ang mga taong ito alang-alang sa iyong anak, ang magmahal sa tagapagligtas na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, upang paghain natin kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mo kami ng kusang mapaghain upang ang mga alay na handog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katomot kapiling ng lahat ng obiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain. At siya'y kinalingan na mahal na Berhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambi ng banal para sa iyo.
Pinagtiis ang iyon sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas sa kamatayan, mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel lang sisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon inabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ganyan naman matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya maalagad at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyay po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginawa namin ngayon pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalab ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na Papa, ni Gilbert naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlain na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo padapatin kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birhing Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang dawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, nakagaling na utos at toro na Jesus, tapayin natin na Diyos. Ipahayag po natin ng lakas loob.
Inilay namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon si Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Pagbigyan pa tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Good morning po sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad mga inihan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob ang tinanggap namin sa pagmong banal ay magpapalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng mapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumaikayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.